Maligayang araw po sa inyong lahat. Happy Christmas season. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy niyang paggabay, sa patuloy niyang pagbigay oportunidad sa atin na makapag-broadcast for today. Today is December 12, 2025. Huling buwan sa taong ito. Maligayang pakikinig po sa ating program, The Life Way. And muli ito po yung inyong lingkod, Pastor Gideon Nanette, ng Boracay Grace Christian Fellowship, na nagdadala ng mensahe, ng pag-asa, at patungkol sa kaligtasan na alam po natin, nakasalalay po sa ating Panginoong Hesukristo. Saan man kayo ngayon, ano man yung mga ginagawa nyo ngayon, nasa bahay man, nasa trabaho, nagbabiyahe, or nakatambay lang, naway ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating mararamdaman. At ang kanyang presensya ang magbibigay po sa atin ng pag-asa. And we praise God for His word na nagpapatuloy na nagtuturo po sa atin. We praise God for His promise na sa anumang hamon ng buhay, nandyan siya para tulungan tayo. Yun nga ang mensahe ng Pasko, sa salita ng Diyos, God is with us. And today, or sa buwang ito, nawa mabalikan po natin ang pangyayari kung bakit nagkaroon po tayo ng celebration. Yes, hindi po ito sa buwan or sa kalendaryo or sa petsa, but tayo po ay nagsa-celebrate patungkol po sa katotohanan na ang Diyos po natin ay nagkatawang tao. Ang Diyos po natin ay pumunta sa nilikha niyang mundo. And we have all the reason to celebrate. And sa ating mga kaibigan, gusto po nating batiin ang magandang hapon. Sa ating mga kaisla dito sa isla ng Boracay, purihin ang Panginoon na siya po ang gumagabay, bumabantay po sa atin, sa ating mga kabarangay, sa lahat ng mga maabutan po ng ating radio station, hindi lang po sa bayan ng Malay, kundi sa iba pang bayan po, karatig probinsya ng Aklan. Binabati po namin kayo ng magandang hapon. Tayo po ay live and napapanood po tayo sa ating Malay Boracay streaming or Boracay Malay streaming, and merong YouTube channel din tayo, and also sa mga online apps na nare-replay, hindi man sila makapag-live pero makakapag-connect po tayo, or yung mga kababayan po natin na nasa ibang bansa makapag-connect po sa mga apps po online. Nandyan po tayo sa MyTuner, Patso Radio app, and then sa Radio Philippines, Radio Online, and also sa Instant Radio. And yes, tayo po ay pinagpala ng Panginoon na sa anong paraan magkakaroon po tayo ng connection to pray for one another, to encourage one another, to pray for each one of us, to pray for our community, to pray for our country. And higit sa lahat, magkaroon tayo ng opportunity to meditate, to reflect on what God has prepared for us. And muli, hindi po nagbabago ang mensahe ng salita ng Diyos. Patuloy siyang nagtuturo, patuloy siyang nagbibigay mensahe
And for this afternoon, yung pag-uusapan po natin ay patungkol sa katotohanan na na-record sa Luke chapter 2. Yung account na kung saan ito po ang nagbigay ng pag-asa sa kanila noon, sa kanilang kapanahunan noon, at maging sa atin ngayon. A Savior is born. Ito po ay katotohanan na magbibigay po sa atin ng gabay para makilala po natin kung sino ang ating tagapagligtas, kung sino yung totoong nagligtas sa atin. A Savior is born, na kung saan sa ating kahinaan, sa ating kahirapan, sa ating mga pagkukulang, may tumutulong sa atin. Isang tagapagligtas na handa po tayong tulungan. Handa po tayong patawarin. Handa po tayong baguhin. Handa niya po tayong ipaglaban at pagpapalain. A Savior is born. Na kung saan ito po yung pag-asa. Na sa buhay na ito, wala man tayong permanenteng estado, no, sa buhay. Lahat po ay temporary. Yes, hindi po natin hawak ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Even ang ating buhay. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa ating kinabukasan. Ano yung maging history ng ating bansa. Pero may pangako ang Diyos na may magandang kinabukasan, may paparating na katagumpayan. Yun po ay kung ating masilayan, maranasan, makamtan ang Panginoong Hesukristo. So for today, basahin po natin ang balata na ating pag-uusapan sa hapong ito. At bago yan, tayo muna ay manalangin. Let us pray, Lord, we thank you for this afternoon. We thank you for the opportunity, Lord, na magkaroon po kami ng connection, magkaroon po kami ng platform na kung saan ma-remind po kaming lahat na mayroong Diyos na lumikha ng lahat, Diyos na handang magligtas sa amin, Diyos na patuloy na nangunguna, nangungusap, at nagbibigay ng pagkakataon sa aming lahat. And I pray, Lord, that may you speak to us, Lord. May you bless your words. May you bless all the listeners dito sa Radyo Boracay. Maging sa aming viewers online, may you bless them, Lord. Maging sa mga bagay-bagay na nangyayari, tulungan niyo po kaming ma-process according to the truth na ni-reveal niyo po. And on how to handle every circumstances, every responsibilities na meron kami. Saan niyo man po kami nilagay, ano man yung mga career or ginagawa po namin, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, salamat na ikaw na Diyos ay makapangyarihan na may akda at alam niyo po ang nangyayari at mangyayari. Ang senaryo ng bawat buhay namin. Lord, today we are offering to you our prayer that you will bless our nation, that you will bless our community, that you will bless our town, its families, Lord. And we are praying na pagpalain niyo po, na masilayan po ng bawat Pilipino ang ginagawa niyo sa aming mga buhay. Hindi ka natutulog, hindi ka malayo, kundi you are an active God, alive and working na makita po ng bawat isa ang plano niyo po sa bawat buhay namin.
Lord, muli, salamat sa pagkakataon at pagpalain niyo po ang radio station na ito, ang namamahala, ang humahawak nito, maging ang nagmamay-ari nito. And may you bless all the platform that we can spread your word, the message of salvation through Christ Jesus. And Lord, today, we're offering this prayer to you in Jesus' name. Amen. So, muli, no? Tayo po ay magbalik tanaw sa kwentong nagbigay po sa atin ng reason na nagkaroon po tayo ng celebration. Kasi when it comes sa tinatawag nating Christmas, isa po ito sa nagbibigay ng kasayahan, minamahal ng lahat. When it comes sa tinatawag nating Christmas season, hindi lang po sa ating lugar, kundi halos buong mundo na nagkakaroon ng holidays, no? Breaks, and then yung environment, no? Parang nagliliwanag dahil sa mga lights, nagkakaroon ng kasayahan ang bawat isa sa atin, may mga family reunions, gathering, and then mayroong mga blessings, no? Material blessings, no? Bonuses, gift giving, no? May mga exchangings of gift. Tapos iba yung himig ng mga awitin, no? Mula pa dati, no, nung maliit pa tayo. And maybe may mga iba pang mga karanasan na masabi mo iba talaga kapag Pasko na. But in the midst of all things na naranasan, nakamtan, masabi natin, ang pinakadiwa ng Pasko ay hindi sa mga bagay na nakikita po natin, nararamdaman po natin, natitikman po natin, or mabibigay po natin, but rather the heart of Christmas is from the Word of God, that a Savior is born. Alam niyo ba, nung first Christmas, palagi po nating nababasa na walang lights. Na magagara, maraming lights, wala. Isa lang po yung nakikita po natin, yung star, no? Na nag-guide sa mga wise men. Sa pagbabasa po natin, hindi ang tao nagsasaya dahil ipinanganak, kundi magkaroon ng census, no? During that time. That's why busy yung mga tao, puno yung mga inns nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Yes, may mga crowd, pero hindi para sa isinilang na bata. Yes, may tinatawag tayong maybe decoration, no? Pero hindi para sa isinilang na bata. Hindi magarang lugar na kung saan naging impactful, no? Sa community. That's why may tinatawag tayong kanta na Silent Night, no? Kasi wala. And it is not just a tradition or kwento lang na maipasa at naipasa po sa atin, but rather the truth that a Savior is born is God's revelation, ongoing truth that God revealed Himself to be a Savior of everyone. So in this passage, no, kung titingnan po natin, Luke chapter 1,
Sabi po dito, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilee, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem ng bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria sa kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang isang panganay sa isang lalaki. Binalot siya ng lampin binalot niya sa lampin ang sanggol at inihigas sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon pa lamang ang kanilang pananakot, pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila si Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito, at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinasabi ng anghel. Ang tagapagligtas ay ipinanganak. At sa hapong ito, as we ponder, nung isinilang ang ating Panginoong Hesus, ano kaya ang gustong ipaabot ng Panginoon sa ating lahat? So, 4 na katotohanan ang ating pag-uusapan sa hapong ito. As we meditate sa katotohanan, yes, ang tagapagligtas ng lahat, ang tagapagligtas ng mundong ito, ay ipinanganak na. Number 1 po dito, ang Diyos po natin ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kumbaga, kung ano yung mga pangako niya, ano yung mga propesiya niya na nasabi sa Old Testament para sa bansang Israel, para sa buong mundo, or para sa isang specific na tao, tinutupad at natutupad
Dahil ang Diyos po natin ay promise keeper. A covenant-keeping God. And by His sovereign will, siya po ay tumutugon, siya po ay gumagalaw, gumagawa ng paraan na matupad niya ang kanyang mga pangako. As a reflection on this passage on verses 1 to 7, makikita po natin na ang Diyos po ay gumagalaw at gumagamit ng mga tao, ng mga bagay-bagay, ng mga senaryo for His divine purpose. Just to fulfill His promise to all of us. To save His people from their sin. To be an ultimate sacrifice for our sin. Yes, in the Old Testament, nagsasacrifice po sila ng mga hayop. Nagpapatulo po sila ng mga dugo ng hayop. Nag-o-offer po sila sa altar. But hindi sapat yon because the only person na makapagbigay ng satisfaction at maging ultimate sacrifice, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So si Luke po dito nagbigay ng pahayag na ang mga anghel ay ginamit ng Diyos para ibalita na may ipinanganak na batang lalaki, isang sanggol na magliligtas, na maging pag-asa ng bawat isa. And then makita din natin ang word na decree, na nagkaroon ng decree from Caesar Augustus, na ang lahat po ay magkaroon ng census, dapat bumalik. And 700 years before, si Prophet Micah nag-declare na ang Messiah po natin ay ipinanganak sa Bethlehem. So ginamit at napili po si Mary and Joseph from Nazareth. Doon sila nakatira, 100 kilometers away from Bethlehem. Pero bakit? Nakapunta po sila. Because ang batang isisilang ay isisilang sa Bethlehem kahit na sa Nazareth nagkaroon ng decree. And dito natin makita kung paano tinupad, paano inarrange ng Panginoon ang lahat just to fulfill His promise to become a Savior, that a Savior will be born in Bethlehem. Mula sa maliit na senaryo, detalye, maliit na tao, hanggang sa mga malalaking tao, bagay, senaryo, God works in such a way na makita po natin na imposible sa tao, posible sa Diyos. Yes, minsan, para sa tao walang kwenta, hindi significant yan. Parang, could you imagine, census, magpalista, magkakaroon ng tax, pero ginamit ng Diyos just to fulfill His prophecy, just to do His plan. That's why, ang Pasko po sa salita ng Diyos. When Christ was born, it teaches us that God is in control. That even may mga limitations, may mga weaknesses, He is working in our lives to fulfill His purpose.
That's why it is all about Christ. It is all about God. When we think about the first Christmas, it is the story of our God fulfilling His promise to us, arranging everyone, every event, every details. Na kung babalikan po natin yung description ng angel sa mga shepherd, na balot ng lampin, nakahiga sa sabsaban, batang lalaki. And maybe it's a reflection sa part po natin that whatever our situation, there is a God who works in your life and in my life. That God has a purpose to every one of us. Na makita po natin na may gustong ibigay, iparating ang Diyos. When God called Mary and Joseph from Nazareth to Bethlehem, around 90 miles, hindi madali ang terrain, hindi madali ang pagbiyahe, buntis si Mary, and yet, they respond with obedience. God will use people. God works through ordinary people na mayroong pusong handang magsunod. And minsan sa pagsunod sa Panginoon, hindi madali. Walang comfort. But God is preparing those people who will obey for a miracle. To be a blessing. At makita po natin dito sa buhay nila Mary and Joseph. Even yung room attendant hindi alam. Kasi kung alam lang nila na ang isisilang na batang ito ay ang Diyos na nagkatawang tao, tagapagligtas ng lahat. But because of these two individuals who are willing to take risk, Mary and Joseph, and their obedience to the leading of God, obeying the word of God, na kailangan magbiyahe po sila. Naging kaparaanan po ito, naging instrumento po ito, that they were an instrument to be a blessing. And as we meditate on verse 7, sabi niya po dito, there is no room in the inn. Ang mayroong lang dito is a stable, and then mayroong cloth, and then ang manger. And makita po natin that the Lord Himself took a form of a lowly servant, willing to humble Himself. He chose poverty. He chose vulnerability just for us to emphasize na ma-emphasize po sa atin that I came for you. Just to emphasize that ang lahat po ay pwedeng makalapit sa Panginoon. Christmas season would remind us na God revealed Himself to us. He fulfilled His promise. And ginawa niya ang mga simpleng bagay just to reach out everyone.
reaching everybody, even the lowly, like the shepherd. So our God is a promise keeper. Our God is fulfilling His promise. When Christ was born, ini-emphasize niya talaga sa atin that kung ano yung nangyari sa Garden ng Eden nung nahulog si Adan at saka si Eva, Genesis 3:16, mabalikan po natin yon, and Christ fulfilled that promise. So number 2 po dito, not only God fulfilling His promise, but God provided a salvation to everyone. To everyone. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever. Salvation is for everyone. God revealed Himself sa mga shepherds. Sino ba yung mga shepherd? Unexpected guests, unexpected people, undeserving, uninvited. Kasi sa history, ang shepherd, hindi nire-respeto, mga pobre, mga unclean sila when it comes sa kanilang status, and they could not enter the temple. And some of the high class will ignore them. But God did not reject them. God did not ignore them. They are the first people na nakarinig ng mensahe, nakita nila yung mga angels. Then nakabisita po sila that night. And take note, God give salvation to everyone. On verse 9 to verse 12, makita po natin yung mga angels, group of angels. And may isa po na nagbigay ng mensahe. Sabi niya, fear not. I'll give you good news of great joy. Ini-emphasize niya na may ipinanganak na tagapagligtas. He is the Christ, the Lord. And could you imagine na ginamit ng Panginoon just to reveal, just to give the message? And for us now, fully complete ang revelation ng Panginoon from Genesis to Revelation. Just to emphasize how God, our God, no? Kung gaano siya ka mabuti, ka mabait, emphasizing that this salvation is to everyone. Sabi niya, preach the gospel unto the world. Dapat iparinig yung gospel, yung herald, yung good news, bago niya husgahan ang mundong ito. And right now, we're on the process, no? On the journey, no? Still, that we are declaring that mayroong ginagawang Diyos. May good news pa rin. Pinanganak ang ating tagapagligtas at kailangan mong kilalanin siya. Kailangan mong puntahan. The thought is, kailangan mong by faith, no? You need to invite Him. You need to acknowledge Him. You need to confess that Jesus is Lord. He is the Christ, a Savior of your life. When Christ was born, all the heavenly host explodes in worship.
They expressed their worship. Sila yung unang kumanta. Sila yung unang nagharana. Sila yung nagbigay ng mensahe. Just to give us a message of hope. The salvation. That Christ came for us to be redeemed. So, as we ponder sa Christmas season na to, we are reminded once again na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. At ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat. And number 3 po dito, at nangangailangan ng tamang pagtanggap. Pagsagot. Sa side natin na mga tao. When Christ was born, nagkaroon siya ng mensahe sa mga shepherd. When shepherd heard these things, they immediately go. They did not wait. They did not debate. They ran to see the Savior. When Christ said, He loves you, He wants to save you, He wants to forgive you, don't delay, don't wait. Kung di run, no? Kumbaga, hanapin mo ng Panginoon. Kung kailangan, sabi ng Panginoon, lumalayo ka na sa akin, balik ka na. Sabi ng Panginoon, parang wala ka ng panahon para sa akin, bigyan mo ako ng panahon. Don't wait. Don't struggle. Don't procrastinate. Just run to the Savior. When God calls you to surrender your life to Him, do not delay. Sana this Christmas must be an invitation, still an invitation to all of us to come to Christ now. Kasi sayang naman na ilang Pasko ang dumadaan sa buhay natin. Every year na lang may Pasko. Pero hindi tayo natututo. Hindi po tayo nagre-respond sa kanyang panawagan. Kasi it's about the revelation of God. Hindi po ito stories, hindi po ito traditions, hindi po ito happenings lang, no? Sa buhay natin ay maganda Pasko ngayon. But rather, it is an invitation to come to Christ. That you will receive Him as Lord and Savior. That you will rejoice and worship because Christ came into your life. And dito makikita po natin sa gestures, no? Sa action ng mga shepherd. Not only they run to see the Lord Jesus, but they share the message about that child or that baby. They share the good news. After meeting Jesus, they told everyone, we have seen the baby, the Savior. The angels told us. So Christmas is the time not only to run to Jesus, to see the beauty of this being, to see the beauty of His character, His mission. But also Christmas is the time to share the message of Christ. He came to be the Savior of your life. The life of our family, the life of our friends, the life of our co-workers, the life of our kababayan. He is the Savior of everyone. They proclaim the gospel. And take note, Mary, sa sinabi kanina, sa binasa po natin,
Narinig niya ang proclamation and he meditate on that proclamation. So it's a time to celebrate with gladness in our hearts, with a desire to share the good news and to reflect who is Jesus Christ sa buhay natin. Because ang ending po dito, the shepherds return glorifying God. They return to their daily chores, daily schedules, but change because they encounter Christ. Na nagkaroon po sila ng pag-asa sa buhay. As we celebrate this Christmas season, sana lumalim ang ating pagkikilala. Sana sumaya ang ating buhay dahil ang totoong diwa ng Pasko ay ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Para sa mga believers, no? Fellow Christians, it should deepen our worship. It should deepen our relationship. It should deepen our service to the Lord. Hindi lang tayo sumasabay sa Agos, no? Kung ano ang Pasko sa nakasanayan or kinagisnan po natin. But as we reflect on the Word of God, that we are saved, that we have a Savior, that we have a message, it should deepen. Yes, in spite of the trials and hardships sa buhay natin. And then the gospel message, no, is still the same. Hindi nagbabago. Every year, Matthew, Luke, John, Mark, hindi nagbabago. Anong hindi nagbabago po dito? Si Jesus nagkatawang tao para mamatay, para maging bayad ng ating kasalanan. The manger of Christ points to the cross of Jesus Christ. This is the message. Hindi po kumpleto ang manger kung walang cross. He entered into this world to bear our sin, to save us from our sin. Diba sabi ni Paul, for the wages of sin is death. Na tayo po ay nagkasala, ipinanganak si Kristo na walang kasalanan para pasanin, akuin niya ang ating kasalanan at mabayaran niya sa cross. And that truth that Christ died for our sin resulted that our salvation is a free gift from God. We cannot earn it. We simply receive that gift because Christ came to be a Savior of the world. Hindi po reward ang kaligtasan, kundi regalo po. Regalo sa ating lahat na hindi po tayo karapat-dapat na regaluhan. Di ba? Ang totoong regalo po na hindi nawawala ay ang regalo ng Diyos na si Jesucristo sa buhay at sa buhay nating lahat. Maybe minsan nagtatampo tayo na wala tayong matanggap na regalo, wala tayong natanggap na bonus, wala tayong natanggap na mga 13th, 14th, 15th month pay.
But as we reflect on the Word of God, the true gift that would satisfy our life is the gift of eternal life through Jesus Christ our Lord. When Christ was born, He gave Himself to us. God gave His best. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So the greatest gift ay hindi yung natatanggap po natin yearly, but the greatest gift is a child, wrapped in a swaddling clothes, laying in a manger. And 33 years later, was hung on the cross. And His name is Jesus. So Christmas season from the Word of God is not about the gift, the material things, the enjoyment. But it is about the amazing gift from God, His plan of salvation. That's why, as we reflect on this truth, a Savior is born. It is now the time to accept this gift, to receive this gift by faith. Come to the Lord Jesus Christ. Come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Because this is the meaning and the reason kung bakit pinanganak siya sa mundong ito. So sa hapong ito, as we celebrate, yes, hindi naman nawawala. Hindi ibig sabihin na wala ng lights, wala ng party, wala ng Christmas celebration. But the deeper meaning is Christ came so that magkaroon ka ng kaligtasan. At ang kaligtasan po na ito ay mangyayari lang if you will respond to the calling of God. Anong panawagan ng Diyos? Repent from our sin and believe on the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. And by putting our faith on Him, ma-reconcile po yung ating relasyon at magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Palagi po nating nasasabi na hindi po na patungkol sa relihiyon po natin, kundi patungkol po ito sa ating relasyon sa Kanya. So muli, have a blessed Christmas season sa ating lahat. Nawa matanggap po natin ang pagpapala ng Diyos sa aspeto na kung saan yung presensya niya, ang God is with us, ay maging totoo na nagre-resulta yan ng relasyon. It is about relationship with the Lord Jesus Christ. So muli, magandang hapon, at bago tayo magtapos, gusto lang po nating batiin ang ating mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating kaibigan dyan sa Iloilo, kay Pastor Rimuel Canag, dyan sa Pasig City. Sa ating kaibigan na nagbiyahe kanina papuntang Manila, Pastor Don David. And sa ating mga kaibigan kasama ni Pastor Sunny, dyan sa Altavas. And also kay Nanay Lilia, sa Bacolod. Nay, good afternoon sa inyo dyan. And also from Negros kay Pastor
Ransom, no? Belated happy birthday, no? Pastor Ram. And also sa ating mga kapatiran dyan sa Hagdan, kay Ate May, aging kay Rizalyn, no? Dyan sa Hagdan. And also from Guimaras, kay Tata Arvi, kay Gingging, no? Grace, no? Rafael, at sa ating sa aking kuya, no? Kay Kuya Noel. So, muli, ang pagpapala ng Diyos, no? Ay patuloy, no? Nating mararanasan at patuloy po tayong manalangin, no? That God would give us favor sa ating mga buhay, sa ating mga lugar, sa kabila man ng mga pagsubok maybe. And meron pa na may nalimutan ako, no? Ngayon ko lang nakita sa aking partner, no? Na si Brother Ronel, no? Partner natin sa Masi. Diyan sa malayo-layo siya, no? Bataan. Okay? So, good afternoon and God bless everyone.